Isang araw, binisita ng pamilya Energado si Tita Celine sa bahay nito. Siya ang kapatid ng nanay ni Ella at isa siyang arkitekto. Pagdating nila sa bahay ni Tita Celine, gandang-ganda si Ella at Mike sa nakita. Gamitin ng tama ang ating energy. Narito ang isang quick tip upang makatipid sa kuryente. Alam mo ba ang mga LED bulbs ay gumukonsumo ng 50% o kalahati ng kuryente kumpara sa mga compact fluorescent lamp o CFL bulb? Pero kung nais mong mas makatipid pa, buksan lamang ang mga kortina o bintana. Makakalibre ka na sa liwanag, makakatipid ka pa sa konsumo ng kuryente. Magkasama tayo sa pagbabago. You have the power. You have the power. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Parang pamilyar po ang bahay niyo, Tita Celine. Mukha siyang parang bahay kubo kahit munti. Tama ka, Mike. Talagang dinisenyo ko ito na gaya ng bahay kubo. Bakit po, Tita? Paborito niyo po bang kanta ang bahay kubo? Hindi naman. Pero gusto ko kasi magamit ang mga natutuhan ko sa energy efficiency at energy conservation sa bahay ko. Energy efficiency? Energy conservation? Di ba pareho lang po yun? Related sila pero may pagkakaiba. Ang energy efficiency ay ang paggamit ng mga energy efficient na produkto o teknolohiya na kung saan mas mababa ang kinukonsumong enerhiya kesa sa tradisyonal na katumbas nito na nakapagbibigay pa rin ng parehong output. Ang energy conservation naman ay ang mga wais na pamamaraan sa paggamit ng energy-consuming products na nakakatulong upang maiwasan ang pag-aaksaya at mabawasan ang konsumo ng enerhiya. Halimbawa, ang paggamit ng energy-efficient na LED light kumpara sa ordinary LED light ay hakbang sa energy efficiency. Habang ang pagpatay ng ilaw pag di ginagamit ay energy conservation. Tama, Ella. At itong bahay ko, gaya ng ating tradisyonal na bahay kubo, masasabi kong energy efficient at naisasagawa ko ang energy conservation. Tita, pwede po ba kaming maglibot-libot? Oo naman. Dito muna kami ng nanay mo at marami kaming pagkukwentuhan. Oo nga. Grabe, kailan ba tayo huling nagkita? Taon na. Halika na, pumasok tayo. Energy efficient? Itong bahay kubo? Gusto mong malaman, Mike, kung paano naging energy efficient ang bahay na to? Paano? Una, dahil sa malalaki nitong mga bintana at maluwag na espasyo na ma-maximize niya ang natural light, di kailangan laging nakabukas ang mga ilaw. At dahil sa malawak na espasyo, nakadadaloy ng gusto ang simoy ng hangin. Bukod din sa malalaki ang mga bintana, magkakatapat ang mga ito, kaya mas nakakapasok ang hangin. Ang tawag dito ay cross ventilation. Di na kailangan ng aircon at electric fan. Pero bakit itong kwartong ito may aircon? Marahil, dahil tropical country tayo, may panahong sobra talaga ang init. Kaya yan siguro nilagyan ng aircon. Pero dapat, efficient pa rin ang mga gamit. Lagi dapat itong inaalagaan para efficient ang performance. Nililinis dapat ang air filter at tinitiyak na maayos ang mga piyesa nito. Ang paggamit ng electric fan kasabay ng aircon ay nakatutulong para mapaikot agad sa kwarto ang lamig. Sa gayon, pwede nating iset sa mas mataas ang thermostat ng aircon. Mas tipid to sa kuryente! Pagbibili pa lang ng aircon, dapat piliin yung tamang laki ayon sa laki ng kwartong paglalagyan. At i-check ang energy label nito. The more stars, mas energy efficient! Mag-invest sa energy efficient na mga gamit sa bahay. Maaaring may kamahalan nito pag binili. Pero dahil mas konting kuryente ang kinukonsumo nito, mas makakatipid ka pa rin.
Halimbawa sa aircon, mas mainam kung pipiliin yung mga inverter na aircon. Pag inverter, mas kontrolado ang pasok ng kuryente sa compressor ng aircon, kaya mas nakatitipid. Bukod dito, mas nire-rekomenda ng mga eksperto na i-maintain ang thermostat sa 24 degrees Celsius. Hindi sobrang lamig pero hindi din mainit. Sakto lang upang mapreskohan. At pagdating naman sa ilaw, syempre, mas energy efficient ang LED. Di ba pare-pareho lang naman ang mga bombilya? Hindi Di hamak na mas konti ang kinukonsumong kuryente ng energy-efficient LED lights kumpara sa mga ordinaryong ilaw, kaya naman mas maganda itong gamitin. Bukod dito, mas konti ang init na inilalabas ng mga LED at mas matagal din ang buhay. Mas matipid nga kung ganun. Ang galing mo talaga, Ate Ella. Salamat sa mga impormasyon na ibinahagi mo tungkol sa pagtitipid sa kuryente. Ang dami ko na namang natutuhan. Walang anuman, Mike. Ella, Mike, nandito lang pala kayo. Hinahanap namin kayo eh. Magmerienda muna tayo. Nalibot nyo na yata ang buong bahay eh. Medyo po. Napaka-energy efficient pala ng bahay ni Tita Celine. Bukod sa disenyo, pati mga kagamitan, inverter na aircon, LED na mga ilaw, lahat matipid sa kuryente. Dapat naman talaga ganun, di ba? Gumagawa tayo ng paraan para makatipid at walang nasasayang na kuryente. O siya, halina't magmerienda muna tayo. Sandali po, tatanggalin ko lang po sa pagkakasaksak itong electric fan. Sabi sa amin sa Enerkids, kahit di umaandar, kumukonsumo pa rin ng kuryente ang ibang mga kagamitan kapag nakasaksak. Aba, tama ka. Ang tawag dyan ay phantom load o vampire power. Kaya dapat laging tanggalin sa saksakan ng mga kagamitan pag di ginagamit. Ang husay naman ng mga pamangkin ko. Siyempre, mana sa nanay. At masaya silang nagsama buong araw. Tuwang-tuwa si Ella at Mike sa mga kwento ni Tita Celine. At nangakong mas madalas nila siyang bibisitahin.